Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po muna batiin si Julieta Laranga and Alicia Estanislao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series about give yourself fully to the work of the Lord. Araw-araw po paglilingkod sa Diyos. Araw-araw po may ministry tayo. Iba't ibang larangan lang. Yung iba sa ospital, yung iba sa church, yung iba sa evangelism and missions, yung iba naman nasa mga police departments, yung iba nandun sa mga eskwelahan. Iba't iba lang yung lugar kung saan tayo naglilingkod sa Panginoon. Makatandaan po natin, ang paglilingkod sa Panginoon hindi lang Sunday doon sa church. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, araw-araw, inaalay natin sa Panginoon yon. Now, yung ating pong pag-aaralan magmumula po sa 1 John chapter 3 verse 8. Ito po ang sinasabi, "The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Now, yung mga gawa ng dyablo, damay-damay po yan. Lahat ng aspeto ng buhay natin yan eh. Kaya yung unang puntos natin, there is a battle between good and evil. Meron talagang laban dito sa mundo na to between good and evil. Now, again, pangkalahatan yan, comprehensive yan. Simula na nagkasala ang tao, nahulog sila sa kasalanan, ang good and evil naglalaban na. Kahit sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga bansa, sa mga ethnic groups, sa community, sa organization, kahit saan merong good and evil na naglalaban. Now, let me show you this. Ito po yung mga battles every day. Personal battles. Sa sarili lang natin naglalaban yung good and evil eh. Isipin niyo po kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Hopeless eh. May gera na nangyayari sa mundo, tapos walang kapanapanalo yung good sa evil. Walang kapanapanalo yung good. Baka nga walang goodness eh. Baka yung sa time ni Noah, siguro pati si Noah masama, lahat na ng tao sa buong mundo masama. Kung walang Diyos na kumikilos dito sa mundo, baka walang good. Or kung meron mang good, walang kapanapanalo laban sa masama. Kaya kahit sa atin, sa ating personal na buhay, kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, walang kapanapanalo yung good against evil. Kaya yung talata natin na ito, salamat sa Panginoon, sinugo niya si Jesus Christ. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Yung dyablo po, may pagkilos sa ating buhay, yung pagpasok ng kasalanan, si Satanas, talagang kumikilos dito sa mundo at nakikipagdigma sa atin. Kahit sa puso natin, sa sarili natin, yung laman natin nakikipagdigma sa ating espiritu. Sa espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Pero pinagpapasalamat natin sa Panginoon, himasukan tayo ng Diyos, nakialam yung Diyos sa buhay natin, at nakikipagdigma laban sa ating laman, laban sa ating kasalanan, at laban sa ating kasamaan, na tayo patuloy na binabago ng ating Panginoong Jesucristo. So there's a personal battle. Ganun rin sa ating family, may mga battles rin yan. Yung pag-aawayan lang ng mag-asawa, minsan sobrang tindi na kahit mga Kristiyano na kapag nag-away, kala mo mga hindi mananampalataya. Kung magmurahan, kung magsigawan, kung magsakitan, may battle rin talaga sa pamilya. May pag-awatak-watak, may brokenness, may divorce, merong paghihiwalayan, depende kung nasaan kayong bansa, no? Merong pagre-rebelde ng mga anak. May brokenness pumasok sa pamilya. Sa church, meron din yan, mga division, pag-aalitan. Sa bansa, puno ng korupsyon. Sa ating trabaho, kahit anong trabaho, apektado ng kasalanan. Kahit anong trabaho, kahit kung sa gobyerno yan, even to the lowest level, sa barangay level, puno pa rin ng korupsyon. No, kahit na meron kang sa company ka nagtatrabaho, meron pa rin mga kasamaan at korupsyon na nangyayari. Sa buong mundo, there's a battle between good and evil. Pero pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi dumating siya rito sa mundo. At ang Panginoong Jesucristo, sabi rito sa mga talata, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya ito po yung pangalawa nating puntos, no? Bagamat merong battle between good and evil,
Pinagpapasalamat natin kasi si Jesus Christ, He is leading the battle for us. Jesus came to destroy the work of the devil. Ano ba yung work ng devil? Now, yung work ng devil, ganito po yan. Sa Genesis chapter 1, ang ganda ng relasyon natin sa Diyos. Perfect. The world was perfect. Pero nung dumating yung Diablo, ang una niyang ginawa, ilayo yung tao sa Diyos. Kaya po pag tinignan natin tong pinaka-diagram natin, ang work ng Diablo talaga, ang trabaho ng Diablo ay ilayo ang tao mula sa Diyos. Ilayo ang tayo sa Diyos, ilayo ang pamilya sa Diyos, yung mga bansa ilayo sa Diyos, kahit yung mga trabaho natin, mga pinagkakabalahan natin araw-araw, gawin mo yan in a bad way, gawin mo yan na makisali ka sa korupsyon sa paligid mo, yung mundo ilayo yan sa Diyos. Yun ang trabaho ng Diablo. Pero ang trabaho ng Panginoong Jesucristo, ipanumbalik lahat sa Diyos to reconcile all things back to God. So, ang trabaho ng Diablo, ilayo ang tao, alipinin sa kasalanan. Ang trabaho ng Panginoong Jesucristo, ang gawa ng Panginoong Jesucristo, ibalik sila sa Diyos. At pinagpapasalamat natin, ang magwawagi dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus came to destroy the work of the devil. Kung tayo dati alipin tayo ng kasalanan, wala tayong kalaban-laban, no? Talagang hindi man lang tayo nagnanasang gumawa ng mabuti sapagkat lahat ng ating naggawa ng ating mga kamay ay puro kasamaan. Yun ang gustong-gusto ng kaaway, yun ang gustong-gusto ng Diablo na ginagawa natin, yun palayo hanggang sa tuluyan tayong mapahamak. Inalipin tayo ng kasalanan, pero ang Panginoon Jesucristo dumating sa ating buhay, binago tayo, yung tanikala, yung shackles, yung kadena na nag-aalipin sa atin sa kasalanan, pinutol ng Panginoong Jesucristo, winasak ng Panginoong Jesucristo, pinalaya tayo at binigyan tayo ng bagong buhay. Jesus came to destroy the work of the devil. And even until now, Jesus is destroying the work of the devil in your life. Kaya po, ito yung pangatlo nating puntos. Christians are called to fight evil and corruption. Ang Panginoong Jesucristo ay nananahan na sa atin. Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya umakyat sa langit, sinabi niya na yung presensya niya sasama sa atin. At mananahan siya sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya ang church ay tinatawag na body of Christ. Ibig sabihin kung ano yung sinimulan ng Panginoong Jesucristo long time ago, 2,000 years ago, itinutuloy ng kanyang katawan, ng iglesia. So, Christians are called to fight evil and corruption. Kahit nasan ka rito, kahit anong trabaho mo, sa pamilya mo, may mga marka ng corruption, ng kasalanan at yung pagkawatak-watak at paglayo sa Diyos. Laging may marka ng kaaway dyan, laging may marka ng pagkilos ng Diablo. Ang laban po natin ay labanan ito, gawin ang kalooban ng Panginoon doon sa ating pamilya, sa ating trabaho, dito sa mundo, dito sa bansang Pilipinas. Dalin dito ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang gusto ang Panginoong Jesucristo, mayroon siyang claim eh. Sabi niya, lahat ng teritoryo dito sa mundo, akin. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, isinend niya tayo, isinugo niya tayo, representative ka ng pamilya mo, representative ka ng Diyos sa trabaho mo, representative ka ng Diyos. Kaya tayo Pilipino, kasi nire-represent natin ang Panginoong Jesucristo dito sa Pilipinas. Kasi gusto ng Diyos na magkaroon ng pagbabago dito sa Pilipinas at gagamitin ka niya. Gusto ng Diyos na magkaroon ng pagbabago sa iyong pamilya, sa iyong angkan, at gagamitin ka niya. Nire-represent natin ang Panginoong Jesucristo kung nasaan man tayo. Christians are called to fight evil and corruption. Kung paano nilabanan ng Panginoong Jesucristo yung kasamaan, tayo po na membro ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay tinutuloy yung mga bagay na sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo. Christians are called to fight evil and corruption. Kaya pagdating po sa application, tatlo po ito. Mahirap, pero dapat natin gawin. Number 1, please no one but God. Ang priority natin lagi kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. Ang priority natin lagi kung ano yung magbibigay ng ngiti sa Panginoon. Kahit na yung lahat ng kapwa-empleyado natin, mali na yung ginagawa. Kontra na sa atin. Galit na sa atin. Inis na sa atin. Tayo nananatili tayong tapat sa Diyos. We are faithful to God and to God alone. We please no one but God. Wala tayong pinapasaya kundi ang Diyos lamang. Di bali nang malungkot ang lahat ng tao sa paligid natin dahil ayaw nila yung ginagawa natin. Basta masaya si Lord.
Kesa sa mapasaya natin lahat ng mga tao sa paligid natin, tuwan-tuwa kasi nakikisama tayo sa kanila. Pero malungkot ang Diyos sa harap. Pag tinitingnan tayo, nalulungkot yung Diyos sa atin. So please, no one but God. Meron lang tayong isang papasayahin. Yung Diyos lamang. Number 2 po, speak truth to power. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat ang sinasabi natin yung katotohanan. Katotohanan, kahit na ang kapalit noon, mawalan tayo ng trabaho. Kahit na ang kapalit noon, mapahamak tayo. Alam niyo po, ang sa panahon ng mga propeta, kahit sa time ni Jesus Christ at nila John the Baptist, ito yung mga totoong people of God eh. Kagaya ni Nathan, lalapitan niya si Haring David, mali ang ginawa mo. No? Nathan is speaking truth to power. Nananatiling nakatayo si Nathan sa katotohanan ng Diyos para i-rebuke yung hari. Yan po yung dapat nangyayari sa Pilipinas eh. Kasi kadalasan, nasasanay na tayo na napaka-corrupt ng mga leaders natin, tapos nananahimik na lang tayo. We have to speak truth to power. Si Elijah, kaharap niya si Ahab, nire-rebuke niya yung hari. Why? Because he's speaking truth to power. Si John the Baptist, si Herodes, si Jesus Christ, si Herodes at yung mga leaders of the temple, nire-rebuke nila. Bakit? Anong mahalaga sa kanila? Katotohanan ng Diyos laban sa kapangyarihan. So we need to learn to speak truth to power. Gusto mo ba ng pagbabago sa iyong pamilya, sa iyong bansa? Learn to speak truth to power. Kung kailangan may i-rebuke, i-rebuke. Bakit? Lahat po ng teritoryo sa Panginoong Hesukristo. Gusto mo ng pagbabago dito sa mundo? Learn to speak truth to power. Tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo naduduwag. Minsan, masasacrifice yung trabaho, masasacrifice yung sarili. It doesn't matter. Kapag loyal tayo sa Panginoon, Diyos lang pinapasaya natin, proprotektahan tayo ng Panginoon at Diyos ang magpapala sa atin. Number 3 po, hold on to the victory of Christ. Etong mga aspeto, areas of life na ito, may battle po dyan between good and evil eh. Pero i-claim na natin yung victory ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, siya yung unang nakikipagdigma. Alam niyo po, parang ganito po yan eh. Si Jesus Christ, siya si David. Si David po kasi larawan lang ni Jesus Christ. Nung mga panahon na yung mga Israelita, hindi makalaban doon sa mga Philistines dahil nandun si Goliath, duwag na duwag lahat. Si David yung nandun, nauuna. Si David yung tumalo kay Goliath, pinugutan niya pa ng ulo. Yung pagpugot ng ulo kay Goliath, ano na yun eh, the battle is over. The battle has been won. Yung mga Israelita, tsaka sila umatake at nilusob yung mga kaaway. Alam niyo po, ganun yung battle ngayon eh. Sabi po rito sa ating mga talata, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Sinimulan ng Panginoong Hesukristo yun, inuna niya si Satanas, dinurog niya yung ulo ni Satanas. Si Satanas yung Goliath natin eh. Walang makapalag, walang makalaban. Si Jesus Christ, tinalo niya si Satanas, yung kasalanan, yung kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo at napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Tayo mga Christians ngayon, we're just finishing off the battle because the battle has already been won by the Lord Jesus Christ. Panghawakan po natin yung katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong aspeto, maraming area po yung ating buhay. Lahat yan may battle. May battle ka na sa opisina mo, may battle ka pa sa pamilya mo hanggang sa pag-uwi mo sa bahay. May battle ka pa sa bansa natin, no? May battle ka kahit saan ka magpunta, merong battle. Pero tandaan natin, the battle has already been won by the Lord Jesus Christ. We're just finishing off the battle. Panghawakan natin yung pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Now, para po sa ating discussion, what are your battles right now? Ano yung laban ng iyong buhay? Ano yung laban ng iyong buhay pagdating sa iyong pamilya? Pagdating sa iyong trabaho? Pagdating sa iyong marriage? Pagdating sa iyong mga anak? Pagdating sa iyong mga kaibigan? What are your battles right now? Finances ba yung battle mo? Pag-usapan natin yan sa ating mga discussion groups at magkaroon tayong pagpapalakasan ng loob. Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin, Father, thank you for Jesus leads the battle on all fronts. He is destroying the works of the devil in all areas of my life.
Father, may you find me faithful in all the battlegrounds where you have placed me. Let me represent Jesus in my church, work, and family. Conquer the people around me. Bring them all to the feet of Jesus Christ. May they become my fellow worshipers of Jesus. May the people around me witness my good works and glorify you, my Father in heaven. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.